paano yung pag nagkakatampuhan kayo, sino ang madalas na nanunuyo at paano nyo sinusuyo ang isa't isa? Siya. Ako. Oo. Andali, ang haba ng hair mo din, Cheske. Kasi... alam mo, together na kami ni Cheska for since 2003. So 13 years na as boyfriend, girlfriend, and married. Never, not even one day na nag-pass na hindi kami nagkaayos. Ayaw namin tumagal eh. Pero si Doug gusto niya ngayon na natin pag-usapan niya. No, babe. Hindi talaga pwede ngayon dahil mainit ang ulo ko sa'yo eh. Baka mayroon ako masabing pagsisihan ko. And siguro sa mga couples, importante, lalo-lalo na pag mag-asawa na kayo, na maingat kayo sa sinasabi ninyo. Kasi kung nasanay kayong laging masama yung mga sinasabi nyo sa isa't isa, cause rin yun na mawala yung pagmamahal mo dun sa asawa mo eh. Kasi nasanay ka ng disrespectful ka eh. Para makaiwas ako ng may masabi, Pahinga muna, parang... wag muna tayo mag-uusap. May oras na, dali hanggang humupa na yung galit ko, saka tayo mag-usap. Pero ako rin lalapit din ako, sabihin ko, I'm sorry. Pero alam mo, ang payo ko din for the other couples, give space, pero ayusin nyo. Alam nyo bakit? Kung pinatagal nyo ng isang araw, nasanay kayo na hindi kayo nag-uusap, masasanay kayo. And then after a while, 2 days di kayo nag-uusap dahil sanay na kayo. Kanina nag-uusap tayo doon. Sabi mo, very hands-on ka din sa mga anak mo. Siya rin. Siya din. Hindi ba nagkakaroon ng pagkakataon na nawawalan kayo ng time sa isa't isa? Hindi ba siya nagtatampo sa'yo? Ako nagtatampo sa kanya. Ako Inaaway kasi, ko siya. sa akin, doon kami minsan nag-aaway. Gusto ni Cheska kasi time yun ang love language niya. Ako naman, pag galing ako ng practice, gusto ko spend time ako sa kids kasi early night pa. Pero after ng pag late night na, doon na kami maghahabol. Pero gusto ni Cheska, talagang a lot of time. Naturally, madaldal ako eh. So, gusto ko lagi nakikipag-usap, mga ganun. Marami akong gustong sabihin, yung thoughts ko, yung feelings ko. Lagi ko sinasabi sa husband ko na, be happy na I crave for your attention and need your attention because you're an extension of my soul. You're an extension of my thoughts. When I tell you something, I'm saying it as if sinasabi ko sarili ko. Kasi we're one eh, diba? So, si Doug kasi, mas magandang sabihin mo na sa kanya straight out para gawin niya na kaagad. Pag nakita niya talagang malungkot ako, okay, honey, we'll spend time. Let's go out on a date. Tsaka siya naman yung palagi nag-ask for a date, di ba? Parang alika date tayo, alika kwentuhan tayo. Di ba? Oo so, naman. nakakabawi naman siya. Oo naman. Actually, he's not a bad husband. In fact, I'm very spoiled to have somebody who's yung parang hindi dense, yung kaagad nagigets niya yung needs and wants mo as a wife. Pero siguro nasanay lang ako. Sabi niya sa akin one time, try mo kaya pag ibang lalaki, ganyan. So, gusto mo, may ibang lalaki, gano'n. Tapos sabi ko, when I want your time, hindi dahil nagko-compare ako, dahil I'm comparing to your goodness. Parang there's still more. Naintindihan mo yun? Parang well, swerte ka na nga. Kasi may ibang lalaki na parang, pagod na ako, galing ako trabaho, bahala ka. So, minsan may mga nag-iinarte na, well, ako, very thankful din ako kay Dong. Kasi si Dong talagang palaging, halika, rest naman tayo, mag-date naman tayo. Ako naman, naku, yung anak ko, maiiwan ko na naman. Parang siya yung, okay. Kasi may mga iba dyan na, mahal nila yung mga anak nila. They're good fathers, but they're not exactly good husbands. But that's important that you become a good husband or a good wife to your spouse because that will be the example of your children. When they look for a partner, they will look for somebody just like you. Ay! Diba? Wow! Pero sino mas strict sa inyong dalawa? Pareho naman kami strict, pero ang disciplinarian ako yun. Yung approach ko is, kausapin ko muna. Ako, alam mo, pinapalo ko sina Kendra, si Scarlett sa puwet, at saka minsan sa kamay. Pero it's not para saktan sila. Is para maalala niya. Alam mo na sa Biblia yan eh. Train up a child so that in the future they will know. Alam nila yan eh. So, after the disciplining session, nagre-reconcile din kami. Ina-assure ko sila na mahal ko sila, na ginawa ko to dahil gusto kita turuan. Ganyan. And after that, nag-hug kami. I love you. And then mag-I love you siya. Tapos parang feeling ko mas papasok sa utak ng bata. Kasi alam mo, pag iniwan mo lang na palo, tapos na, maalala nila yung palo, hindi yung reason ng disiplina.